Po itong si Sara Duterte, naniwala din, pinanghawakan niya rin kuno yung promise nga na itong si Marcos Jr. na hindi makakapasok ang ICC investigators dito sa atin. Anong sabi nga ni Marcos Jr., we're done with ICC. Tapos na tayo. Wala na tayong kaugnayan sa ICC. Siguro, katulad ni Bato de la Rosa, pinanghawakan niya rin yun. Kaya parang confident siya na, sige, let them investigate. I will not stop them. Ito po yung kanyang pahayag noong 2021. That's the only way we can cure the problem in misconceptions about what happened during my father's time. Misconception? Misconception pala yun? Talaga po. No wonder. Lahat ng mga kababayan natin ay mukhang nauto, or karamihan sa mga kababayan natin ay mukhang napaniwala at nauto yung mag-ama. Dahil sige, ang dami niyo rin pong misconception. Ang dami rin pong mga kababayan natin na inisip na kayo ay naandyan para pagsilbihan ang taong bayan. Yun ang pinakamalaking misconception. Pero misconception doon sa kung ano yung nangyari sa ama mo sa panahon ng panunungkulan ng ama mo. Doon lalo na, in particular, doon sa Peking War on Drugs. Sa tingin ko, walang misconception dyan. Sa tingin ko, totoo lahat yun. Sino ba naman kasing mag-aaksaya ng panahon? Diba? Para mag-gather ng napakaraming ebidensya. Abay, ang dami pong grupo na naghain ng reklamong ito. Bakit? Ang dami yung kalaban, kung ganon? Hindi naman siguro. Wala naman sigurong ganon nakakalaban sa inyo nang wala-wala lang. Dahil in the first place, alam nila kung gaano kayo kadumi maglaro. Kaya dapat silang matakot. Pero hindi. Malakas ang loob ng mga nagsampa ng kaso dahil alam nila na sila ay may laban at nasa panig sila ng katotohanan. At syempre, naandyan ang ICC. Okay? Wala pong misconception sa kung ano ang nangyari doon sa Peking War on Drugs. Ang pinakamalaking pong misconception ng mga kababayan natin ay yung kayo kuno ay nagsisilbi sa ating bayan, mahal nyo ang ating bayan, at kapakanan ng mga kababayan natin ang iniisip nyo. Yun ang pinakamalaking misconception. Yan po ang pahayag ni Sara Duterte noon. Nagtapang-tapangan, ang tapang. Okay, syempre, nung time na yun kasi pala, anyway, ay nasa pwesto pa yung kanyang ama. Now, eto na ngayon. Ito yung sinasabi ko na pahayag na sa Sara Duterte na parang pambata, parang hindi pinag-isipan, naturingang Vice President ng ating bansa. Pero ganito siya magbigay ng kanyang statement. Diba? I will only face any charges against me before a Filipino judge and only before a Filipino court. Yan na po ang kanyang pinaninindigan ngayon. Dahil wala naman daw jurisdiction ang ICC dito sa ating bansa. Nauna na pong sinabi ng Supreme Court na meron pa ring jurisdiction dahil yung kasong yon ay miyembro pa tayo ng ICC nung mga panahon na yun po ay nangyari. At yun po ay nung panahon din yon na marami ang nagsampa ng kaso nga tungkol sa war on drugs na yon netong si Duterte. Yan, nakikita niyo po. Ang gusto niyo maging presidente, mga diehard, ay eto. Walang consistency. Pabago-bago ang mga statement. Pambata ang kayang irason sa mga raming bagay katulad nga neto. Ibig sabihin, walay. Hindi nag-iisip ng matino at hindi rin nag-iisip ng matuwid. Diba? Ganyan ang gusto niyo maging presidente. Gising.